ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Giz Arjuna, UCCP Sinsberg, at ngayon ay umakap na sa Simbahang Katoliko. Brother Giz, welcome sa ating programa, The Journey to Catholicism. Salamat po, Brother Paul, sa panahon at sa pag-imbita niyo po sa akin dito. Salamat po sa lahat po ng mga nagsubaybay sa ating programa at sa mga viewers po. Marami pong salamat at sa lahat ng mga CFB members po, Brother Paul. Salamat po. Brother Giz, ang iyong religious background since birth ay doon ka po nagsimula sa UCCP, including your whole family. So pwede bang i-share mo sa amin ang iyong buhay noong nandun ka pa sa dati mong paniniwala? Sige po, Brother Paul, salamat at magandang tanong po yan. So, sabi mo nga, ako po ay pinanganak ng isang Protestant denomination. So, nabinyagan po ako sa aming simbahan at napalaki po ako na hindi layo sa aming simbahan. Sa aking pong mga kapatid, lahat po yan ay 7 magkakapatid ko po ay Protestante po lahat yan. Tsaka yung mama po ko at yung papa ko noong araw, active po sa aming simbahan. Meron din po kaming vacation church school every vacation. At saka Bible study every Friday. Then, ang aking pong lolo, Brad Paul, isa pong lehitimong pastor sa aming simbahan. At hanggang ngayon, hindi po siya humiwalay sa aming simbahan. So natili siya sa UCCP bilang pastor. Tama po, Brad Paul. At saka hanggang ngayon, aktibo pa rin kahit... How about ang iyong mga tiyuhin, mga relatives? Meron pong, yung tiyuhin ko po, yung kinuha na po ng Diyos. Naging pong pastor po sa Evangelical Church. Saka yung iba po namin mga membro, nagiging pong pastor. Saka hindi po malayo sa amin sila. So ibig sabihin, solid talaga kayong Protestante. Opo, parang gano'n na nga po. Wala po kaming duda. Kasi maganda yung aming relasyon sa Diyos. Saka marami po kaming natutunan sa Biblia dahil sa aming simbahan. Wala po akong rason para magkaroon ng ibang paniniwala maliban sa aming simbahan. So, bagamat, Brad Giz, no, na ganon kasolid yung pamilya nyo, kahit yung lolo mo ay pastor, yung tiyuhin mo ay pastor din, at saka yung buong pamilya nyo ay isang protestanteng pamilya. At sabi mo nga, wala kayong duda, tapos maganda naman ang inyong pakitungo sa isa't isa. So, subalit ganyan po ang simulain ng iyong buhay bilang isang protestante. Pero, paano ba? At ano ba ang dahilan na napalapit po ang iyong sarili sa simbahan na Katoliko? May 3 rason po ako, Brad Paul. May bibigat na rason. Una pong rason, Brad Paul, yung simbahan ng Katoliko ay tatagpalan ni Kristo. Tsaka sa paniniwala at saka buhay sa mahal na Inang Maria at saka yung pangatlo yung Eucharistia, Brad Paul. So bago yung masasabi natin na ang mga magbibigat na rason mo na binanggit mo ngayon na 3 mga rason ng iyong conversion, so paano napunta ang iyong sarili na napalapit ka doon sa mga Katoliko na hanggang sa bandang huli na pagtanto mo na ito ang mga bagay na katotohanan na ito ay siyang dahilan na kinonsidera mo na makapag-decide ka na iwanan mo yung UCCP at lumipat sa Simbahang Katoliko. Ano yung
mga pangyayari na nag-lead sa iyo sa iyong journey to Catholicism? Gandang tanong po, Lord Paul. No? Hindi ko talaga malimutan yung mga pangyayari noong araw. Way back 2013 po, Lord Paul, nilindol tayo ang Bohol. Sa Bohol. So, nilindol din ang aking paniniwala doon. Akala mo panatag na yon, pero parang nalagay sa sa pagsubok. Ano ba talagang nangyari? So, ganito po yung Lord Paul. Nagtrabaho po ako sa mall ng Tagbilaran. May nakilala akong isang lalaki na isa palang CFD. Sa amin, nung araw, hindi po ako pamilyar ng CFD, kung ano ang role nito, o anong misyon ng CFD. Masasabi lang niya CFD siya. So, palagi kaming nakikita, nag-uusap, at nakikinig naman ako sa kanyang mga wali. So, mga preaching niya. So, nung tinanong ko anong yung paniniwala, akala ko talaga ibang relihiyon siya. Akala ko born again mo. So, nung sinabi niya isa pala siyang Katoliko, nagtaka ka? Very shocking sa akin. Bakit? Akala ko walang alam ang mga simbahang Katoliko, mga membro ng Katoliko sa Biblia. Kahit hanggang ngayon, Brad Paul, marami talagang walang alam ang mga Katoliko, ignorante. Maliban na lang sa mga CFD, o sa mga lay minister. Pero, nung araw talaga, paniniwala namin bilang Protestante, ang mga Katoliko po ay ignorante po talaga sa Biblia. Kaya nga maraming lumipat sa ibang sikta. So, nalaman ko siya magaling siya sa Biblia. Tinatanong ko siya palagi, bakit ganito? Bakit nagsasign at cross kayo? Bakit may bulto? Purgatorio. Naniniwala ka sa purgatorio? Santo. Yun, lahat. Tinatanong ko. So, sagot niya lahat? Ang maganda nun, Brad Paul, binigyan pa ko ng verses. Ito yung mga verses ng Biblia. So, lalo akong namangha. Saka, ang humble pala nung CFD na yun, si Brad Paul Ruperos, isang mabait na CFD. Siya po ang dahilan talaga. Kaya ako nag-aral sa Simbahang Katoliko. Naging instrumento ng Panginoon. So, akala ko po, yung verses ko po, pasok na yun. Yung John 3:16, yung familiar. Yung mga aral namin. Gamit na mga born again. Yung John 14:16. Alam mo yung verse, Lord Paul, nung bata pa ako, mag-memory verse. Yun, hanggang nag-edad po ako ng 20. Hanggang po ngayon, Lord Paul, memorya ko yung versikulo na yan. John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Yun yung mga verses na inaral namin. So, marami palang mga verses ang Katoliko na wala kaming alam. Nagtataka ako, bakit alam? Ang konsepto ko talaga nito, pag hindi to pare, baka seminarista. Sabi niya, isa po, ordinaryong Katoliko lang na nag-aaral. Yun. Ng simbahan. Ang maganda pa doon, na kapag bigyan ng interest sa akin, yung ako na ang nagtatanong sa kanya. So, meaning vice versa. Siya na nagtatanong sa akin. Ang starting, ikaw ang nagtanong sa kanya, tapos satisfied ka sa kanyang kasagutan. Then time will come, siya naman yung nagtatanong sa akin. Sa iyo. Okay. Ano nangyari nung sa panahon niyo ba ako nga, saan ba kumukonekta yung simbahan niyo sa UCCP? Tinatanong niya ako anong paniniwala ko bisa. I proudly say to say I am Protestant, belong to UCCP Church. So, sabi niya, sige, yung UCCP niyo ba, kumukomunikta ba yan sa mga apostoles na simbahan? Sino ang nagtatag ng simbahan yan? UCCP, okay. So, ano naman ang reaksyon mo? Simpleng sagot ko lang, Brad Paul, wala akong alam. So, meaning, yung tanong na yon dahil wala kang alam, ano ang ginawa mo? So, dahil tinanong niya sa iyo yung tanong na yon, so ano ang ginawa mo na para mahanap mo ang kasagutan sa tanong niya sa iyo? Sinagot ko lang, hindi naman importante yan. Importante sa atin, yung kaligtasan ng tao. Sabi na, hindi pwede. Yung relasyon. Yung relasyon. Yun naman talagang aral namin. What is important, relationship to Christ, and no matter ano ang iyong religion, hindi importante sa sa simbahan, sa born again nyo, sa ibang mga paniniwala. Nakafocus lang kami sa kaligtasan. Parang so ano naman ano naman yung ginawa mo? So dinivert ko yung isyo. Ang maganda nun,
hindi niya ako pinayagan. ni Lagi niya ako bago tayo pumunta sa ibang isyo, sabi ng isang COD, sagutin mo yung tanong ko muna. Saan ba kumukulita yung simbahan namin? So anong ginawa mo na para masagot mo yung tanong mo? Siya ang pinasagot ko. Sagutin mo. Sino? Yun, sinabi niya na ang simbahan pala namin, tatag ni Martin Luther. So wala kang ibang tinanungan sa inyong mga leaders niyo? Hindi ka nagtanong noon? Mayroong isang pastor po, kilala ko po si Pastor Prido Galamiton. Pero hindi po siya sumasagot. Hindi po siya focus din po. Yung lolo mong pastor, hindi mo tinanong? Yun yung nangyari, Brad Paul. Pag di-up ko talaga, Brad Paul, pinuntahan ko talaga yung lolo ko. Kasi parang naiibang tanaw ko sa aming simbahan nung araw eh. So meaning na akala mo panatag ka na, pero na-change nyo na parang talagang sasabi mo kan bang nilindol yung paniniwala mo na. Sabi ko nga, akala ko ito na ang totoo. Opo, Brad Paul. Yung encounter mo sa CFD, yun ang daan. Anong nangyari nung pumunta ka sa lolo mo? Doon, tinatanong ko siya, ito po yun, punta ko sa bahay nila, di-off ko yun, punta ako, tinatanong ko sa sinong nagtatag sa aming simbahan, sino ang paano nagsimula dito, paano dumating sa Pilipinas, ganyan. Ang sagot niya talaga, Brad Paul, hanggang ngayon buhay pa yung lolo ko, sabi po niya, yung mga Chinese missionaries. Ang nagdala ng inyong paniniwala dito sa Pilipinas. Opo, Brad Paul. So, sino ang nagtatag ng... Yun, sinabi niya, si Martin Luther talaga. Kahit sa ang aking ina, magulang, tinanong ko, Brad Paul, yun din yung sagot niya. Niya, ang napakaganda pa doon, Brad Paul, parang sa habang tumatagal, nagkakaroon ako ng interes na mag-aral sa Katoliko. Para hindi po bias, Brad Paul, inaral ko rin namin simbahan. Doon talaga ang pumasok sa isipan ko nga, kailangan ko pa aralin ang Katoliko. Kasi... So ano yung ginawa mo? Dumadalo ka doon sa mga Bible study ng Katoliko? In-invite po ako ni Brad Paul na po mag-attend ng Bible study. Nakakatawa po, Brad Paul, mayroon po akong 20 pesos na pera noon. So, pag-uwi ko po, sumakay po ko ng jeepney, papunta sa amin, 8 pesos po yung pamasahe pag sumakay ka ng jeepney. Pag sumakay ka ng mga balhabal, 30 pesos. So, kulang ng 10 pesos pag pumunta ka sa Bible study kasi tapos yun, sabi 11 p.m. So, habang sumasakay na po ako, Brad Paul, parang hindi na mawala yung sa isip ko, in-invite niya ko nga, kung gusto ka pang lumawak ang kalaman mo sa Biblia, o gusto kang matuto sa Biblia, matin ka sa Bible study. Na ang pagkakaalala ko, pag sinabing Bible study, yung praise and worship, yung mga reflection testimony, ganon yung, o ano yung reflection mo dito sa verses na binasa ko ngayon, yun yung mga, yun ang akala mo. Kasi yun din ang aming Bible study, mga araw sa aming simbahan. Sa CFD, iba ang sitting. O pagpasok, yun na, bumaba talaga ako, Brad Paul. Walang kain, 20 pesos lang ang pera, bumaba talaga ako. Lumarga na yung jeep, bumaba talaga ako. Parang may ibang tumulak sa akin pababa. Noon pumunta ako sa katedral, wala akong alam sa katedral. Bakit wala akong alam? Hinanap mo yun? Bakit wala akong alam? Kasi hindi po ako Katoliko. Masok ako, tanong-tanong. So, saan ba dito yung Bible study? Sabi ng gwardiya, doon, pumunta ka lang doon, pumunta. Ang gwardiya hindi din alam, pumunta ka lang doon, pasok. Masok po ako. Doon po, pagpasok ko po, kasi first timer yun baguhan. Si Brad Lord po, nagtima ng salvation, kaluwasan. Akala ko po yung kaluwasan kagaya sa aming salvation. May pagkakaiba. Yung mga verses na binigay ni Brad Lord, yung presidente natin sa Bohol. Yung pala yung turo namin. Ang problema nito, interpretation. Binaliktad ni Brad Lord, sinagot lahat. Ako naman sa sarili ko, bakit ganito? Hindi naman totoo yung sinabi niya, parang gano'n na. So, disagree ka pa sa simula nung first
Attend po. pagdali mo sa Bible study sapagkat punong-puno pa yung Paniniwala ko. papayawala mo sa UCP. So, hindi talaga sold out sa iyo nung first time na nag-attend ka ng Bible study. So, ano ang nangyari sa panahong yun? Lagi ako natatanong, Brad Paul. Lagi ako natatanong sa klase. Tanong. Pwede ba magtanong? At hanggang sa akala ko hindi masagot talaga. Nasagot talaga labardalan. So, lahat ng mga tanong mo ay nasagot. Parang wala akong... At satisfied ka sa mga sagot nila Opo, sa Brad bandang Paul. huli. So, ang ginawa ko, Brad Paul, nanghingi po ako ng sign ng Lord. Bakit mo ako pinupunta dito? Bakit mo ako pinapakilala sa Simbahan Katoliko? Pero nung mga time na, halimbawa, meron hindi ka pa disagree, hindi ka babalik sa lolo mo, na, lo, totoo ba itong sinasabi nila, Pumunta lo? pa rin ako, Brad Paul. Sapagkat, ano ka na, parang, during that time, parang struggle yung buhay mo. Pumunta- Iwanan mo ba yung UCP? Kapagkat parang nag-discover ka sa Katoliko. So, anong nangyari nung panahon na pumunta ka sa lolo mo, tinatanong mo rin siya kung totoo bang mga turo ng Katoliko? Hindi po nahinto yung pagpunta ko talaga, Brad Paul. So, many times na pumunta ka sa lolo mo. Minsan po, magkaroon, may okasyon, kikita kami. Lahat yun lang ang pinag-uusapan namin. So, lahat po yung mga turo ng Katoliko na nakinig ko sa klase, binabalik ko na tinatanong ko. So, nung araw na yon, ang lolo ko po ay Hindi naman nagalit yung lolo mo sa iyo. hindi. Akala kasi niya hindi ako lilipat pa. So, meaning talagang tiwalang-tiwala siya sa iyo na Hindi talaga ako since birth kasi. Mm. So, parang ang pundasyon ay matibay na talaga. Opo, Brad Paul. So, nagtataka na ako, Brad Paul, mga lumipas ang mga buwan, napadalas yung pagbasa ko sa mga libro ng Katoliko, napadalas na rin ang pagkikinig ko sa seminar, Bible study. At parang may something talaga na dito ka. Yung sinabi mo na humingi ka ng sign, anong sign ang ibig mong sabihin? Yung Anong asawa sign ko na po, Brad binigay? Paul. Yung asawa ko po. Yung asawa ko po, Brad Paul, na isa pong Katoliko. Na siya po ay devote po sa Katoliko po, Brad Paul. So kahit gusto mo magsimba sa amin, hindi talaga magsimba. Ibig sabihin, hindi mo nadala siya sa Opo. UCCP kasi since birth, Katoliko din siya. Devote po siya sa Katoliko. Oo. Baka ito na, kasi... So, ibig sabihin, sapagkat hindi mo madala siya sa UCCP, so, at na-inlove ka na parang ay incredation sa puso mo ay Katoliko. So, parang yun na ang nasa mga, baka ito na magkaisa na kami sa paniniwala. Aralin ko na lang. Ang paniniwala ng iyong asawa. Para hindi po ako bias. Amen. So, hindi pa kasal kami noon, Brad Paul. So, hindi pa kami kasal, may isa po kami anak noong araw. So, siya yung pong dahilan po para, isa sa mga dahilan para mapahalapit ako sa Simbahang Katoliko. So, ibig sabihin, nung ang estado niyo sa buhay hindi pa kasal, tapos ang turo ng simbahan ay kailangan na tatanggapin natin yung sakramento. So, ano ang nangyari kalaunan sa inyong estado bilang mag-asawa? Nagpakasal kayo sa Simbahang Katoliko? Opo, Brad Paul. Sige ko talaga magpakasal, Brad Paul. Kasi nasa utos yan sa ating simbahan. Canon law po yan. Kung kailangan talaga magpakasal na, yung asawa ko po hindi pa gusto. Ikaw na mismo ang magpakasal, ako po atat na atat po kung magpakasal na. So, 2015 po kami nakasal. Pero nung lumipat ka sa Katoliko, anong taon yun? Kasi sabi mo 2013, yun ang starting ng journey mo sa Katoliko. So, nakapag-decide ka na lumipat sa Katoliko, year 2014 at nakasal kayo ay 2015. So yun po ang kagandahan na ikaw na galing sa UCCP, ikaw pa nag-engganyo na talagang pakasal tayo. So yun ang magandang nangyari sa iyong buhay. At ngayon, Brother Jis, so since 2014, ikaw pa ay Katoliko, so almost 10 years this coming 2024. No? So ano naman yung mga ginagawa mo sa almost
10 years na nasa Katoliko ka. Ayun po. Ano yung magawain mo ngayon? Pumasok ka ba sa CFD? Opo, Brad Paul. Since 2000, anong taon? Na simula yung 2014 talaga. 13, So until now, CFD ka. Opo po, Brad Paul. At ikaw din po ay iniimbita sa mga parokya upang ipahagi ang iyong karanasan, ang iyong conversion sa mga mahal natin na kapatid sa simbahang Katoliko. So, baka ang ating mga televiewers ay baka meron silang magawain na mga big events na ma-share mo yung buhay mo sa kanila. Pwede mo ibigay ang iyong cellphone number sa ating televiewers. Pwede din po, Brad Paul. Ito po yung number ko po sa mga gusto po mag-imbitar sa amin. Yung kang Brad Paul at sa akin po. Ito po, 0907-301-7940. So, ulitin mo, Brad Jess. 0907-301-7940. So, Jess Arjuna. So, ilagay nyo sa inyong cellphone. Baka may naghahanap kayo ng speakers. So, pwede isa sa ating maimbitahan ay si Brad Jess Arjuna. So, parating words, Brad Jess, sa ating mga televiewers, ano rin ang mensahe mo sa kanila para sa, lalo na doon sa mga katulad mo na isang protestante since birth? Opo po, magandang tanong talaga, Brad Paul, no? Sa mga katulad po sa akin, pag nakikinig kayo ng aral sa Katoliko, huwag po kayong bias. Open-minded sana. Opo. So, kung may sagot ang simbahang, yung CFD nyo o mga pare, aralin nyo. Hindi lahat, huwag kayong focus sa yung mga verses nyo. Akala nyo to, halimbawa, yung pagtatag ng rebulto sa simbahan. Sabi nyo, bawal yan, di ba? Bawal masabi yan. Aralin nyo, bakit naging bawal yan? Ano ang pinagbabawal? Pinagbabawal. At meron pang pinahintulutan. Kasi madalas, ang sa atin sa Katoliko, sa hindi pa tayo Katoliko, so meron tinatawag na theological partiality. Opo. So parang one-sided lang na pag-aaral at takot na ibunyag ang katotohanan na kalahati lang ang i-present. Opo. So, in short, Brad Jess, ang mensahe mo ay open sana. Open sana ang bawat isa. Hindi bias sa paniniwala. Tapos kung ano yung katotohanan ay siyang yakapin natin sa ating buhay. At ito po ang nag-lead sa iyong journey, simbahan, kasi binuksan mo yung iyong pag-iisip at nag-decide ka. Opo. Kasi yun naman ang sabi ng Panginoon at ito po ay kasagutan. Kasi sinabi ng ating Panginoong Kristo sa John 17:21, Father, may they be one. So ang iyong conversion, Brad Jess, ay isa sa mga sagot ng ating Panginoon na tayo po ay maging bahagi sa kaniyang simbahan. John 10:16, there is only one flock with one shepherd. So maraming salamat, Brad Jess, no, sa pagkataong ito na ibinahagi mo sa amin ang iyong buhay. Sa lahat ng ating mga televiewers, patuloy subaybayanin niyo ang mga journey ng mga converted na lumipat sa simbahang Katoliko sa awa ng Panginoon. At patuloy po ninyong ipanalangin ang daan pabalik sa mga hindi Katoliko na sila po ay uuwi sa tunay na simbahan na itinatag ni Kristo habang may panahon pa. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Crusaders Channel. God bless at maraming salamat po sa inyong lahat. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.